Good morning, accountants and managers. Sa video na to, pag-aaralan natin ang financial ratios. So, yung mga i-discuss nating financial ratios para sa video na to ay return on investment, return on equity, profit margin, market share, debt to equity, earnings per share, sales growth, and asset growth. Okay, so simulan natin sa return on investment. So yung return on investment, karaniwan mo yan maririnig as ROI. So it is a financial metric used to evaluate the profitability or efficiency of an investment. It measures the ratio of the gain or loss generated from an investment relative to its cost. So pag sinabi nating ROI or return on investment, so ipinapakita nito kung ilang porsyento ng pinuhunan ang tumubo o bumalik o nalugi sa investor ng negosyo. So, di ba yung mga investor natin o kaya man yung owners ng business ay naglalaan ng kapital o namumuhunan para sa kani-kanilang mga negosyo. Ngayon, ipinapakita ng ROI kung ilan yung percentage mula doon sa puhunan na yon ang bumalik o tinubo nito. So, yung formula natin para ma-compute natin yung return on investment ay net profit divided by cost of investment times 100%. Okay, so kapag sinabi nating net profit, yun yung tinubo ng company. So makikita mo yung tubo or yung net profit, syempre sa financial statement, in particular, makikita mo siya sa Statement of Comprehensive Income. Okay? So, kunin mo lang yung amount doon at i-divide mo siya doon sa cost ng investment. So, ano ba yung cost of investment? So, ito yung halaga ng pera na ipinuhunan. So, makikita mo to sa Statement of Changes in Equity. Okay? So, i-divide mo lang yung net profit sa cost of investment times 100%. Yun yung return of investment. So, ROI is typically expressed as percentage. So, pag positive ang ROI, ibig sabihin ay kumita ang business o yung mula dun sa puhunan ay kumita ito. So, pag negative naman ay nalugi ang investment. Okay? So, ginagamit din itong measurement ng mga investor kung nagtatagumpay ba sila sa isang particular investment o hindi. Okay? Yung ROI din ay nagpapakita ng o ginagamit sa financial analysis at syempre sa decision making, kung mag invest pa ba or hindi. So, example natin, so kung nag-invest ka ng 50,000 pesos sa isang negosyo at pagkatapos ng isang taon ay nakakuha ka ng kita na 10,000 pesos mula sa iyong investment, ang ROI para sa iyong investment ay maaaring computein sa pamamagitan nito. So, yung 10,000 pesos na tinubo or yung net profit divided by 50,000 pesos. So, pindutin mo yung sa calculator mo. Tapos, times 100%. So, yung lalabas ay 20%. So, sa halimbawang ito, ang ROI ng iyong investment ay 20%. Ibig sabihin, ang iyong investment ay nagdulot ng 20% na kita sa loob ng isang taon. Okay? So, ibig sabihin din pala nito, kung 20% yung rate yung return of investment kada taon, sa loob ng 5 taon ay makukuha mo na or mababawi mo na yung puhunan mo. So, next naman natin na financial ratio ay yung tinatawag na return on equity. So, return on equity or ROE is a financial metric used to measure a company's ability to generate profit from the equity provided by its shareholders. It indicates how efficiently the company utilizes funds provided by shareholders for its operations and business. Okay, so pag sinabi naman nating return on equity, so ginagamit ito upang sukatin yung capacity or yung kakayahan ng isang kumpanya na kumita mula sa equity ng kanilang mga shareholder or ng mga partners or ng may-ari ng negosyo. So ito ay nagpapakita kung gaano kahusay ang kumpanya sa paggamit ng pondo na ibinibigay ng mga shareholder para sa kanilang operasyon at negosyo. So yung formula natin para sa pag-compute ng ROE ay net income divided by shareholders equity. So pag shareholders equity, corporation yung type ng business. Pwede rin namang partners equity kapag ka partnership o kaya man owners equity kapag ka single proprietorship.
So kung ano man dun yung type ng business, i-divide mo lang dun yung equity. Okay? Net income divided by equity, tapos ita-times or multiply mo sa 100. Okay? So yung net income na tinutukoy dyan, so syempre yun ulit yung tinubo, makikita mo yun sa statement of comprehensive income. And then yung shareholders equity or yung equity, ayan, makikita mo yan sa statement of changes in equity. So makikita mo doon kung magkano yung ipinuhunan o capital na ininvest na may-ari mismo o kaya man ng mga shareholders. So katulad sa ROI, it is typically expressed as a percentage. Okay, so ganun din pala yung ROE. So yung mataas na ROE ay nagpapakita ng maayos na pagmamanage ng funds ng company at nagpapakita ng paglago nito. Okay? Pero, syempre, bago gumawa ng desisyon na nakabatay sa ROE, so i-consider din ang iba pang aspeto ng operasyon ng company tulad ng utang. So, example natin. So, halimbawa, yung isang company, meron silang net income na $500,000 at yung shareholders equity ay $2 million naman. So, para ma-compute mo yung ROE, gagamitin lang natin yung formula na binanggit kanina. So, yung net income divided by shareholders equity. So, dito, 500,000, i-divide mo sa $2 million times 100. So, ang lalabas doon ay 25%. So, ano yung ibig sabihin ng 25%? So, ibig sabihin, para sa bawat dolyar na equity na ininvest ng mga shareholder, so, yung kumpanya ay kumikita ng 25 sentimo na kita. Okay? So, ito ay nagpapakita ng kakayahan ng kumpanya na makalikom ng kita batay sa equity na ininvest ng mga shareholder. Okay? So next naman natin ay yung tinatawag na profit margin. So it is a financial metric that measures the percentage of revenue that a company retains as profit after accounting for all expenses. So it indicates how much profit a company makes for every dollar or peso generated in the revenue. So, ipinapakita nito yung sa bawat piso na kinikita or yung sales ng kumpanya, ipinapakita kung ilan o magkano ang nagiging tubo. Okay? So, yung formula natin sa pag-compute ng profit margin ay net profit divided by revenue times 100%. Okay? So, sa net profit, ito yung tinubo. Ulit, makikita nyo siya sa statement of comprehensive income. And then, yung revenue ay yung sales or yung service revenue, yung kinita. Okay, makikita nyo rin siya sa Statement of Comprehensive Income. Okay, so yung revenue, wala pang na-minus or na-deduct sa kanya. Okay, pero yung net profit, na-deduct na lahat ng interest at yung iba pang mga expenses. So, profit margin is also expressed as a percentage. So, ipinapakita nito kung paano na manage ng company yung mga gastos upang magkaroon ng acceptable na percentage ng profit margin yung isang kumpanya. Okay? So, yung mas mataas na profit margin ay nagpapahiwatig ng isang kumpanya ay may mahusay na paraan sa pag-generate ng kita mula sa kanyang revenue. Habang yung mababang profit margin naman ay nagpapahiwatig na yung mga gastusin ng kumpanya ay kumakain sa kanyang makita. Okay? Kaya nagkakaroon ng net profit o kaya man ay net loss. Okay? So, kung positive or mas mataas yung percentage, mas maganda yon para sa company. So, sa example natin, suppose a company has a total revenue of $1 million. So, yung total daw nakita ng isang kumpanya ay $1 million. Tapos, yung kanyang mga gastos, pinagsama-sama na lahat, ayan, $800,000 naman. So, ang gagawin mo lang para makompute yung profit margin ay, so, syempre, alamin muna natin yung net profit. So, para malaman yung net profit, revenue minus expenses. Kaya makikita mo dyan, 1 million minus 800,000. Okay? So, ang lalabas doon ay $200,000. I-divide mo siya sa 1 million. So, lalabas dyan ay 0.2. So, i-multiply mo siya sa 100. So, ibig sabihin, 20% ang sagot.
Okay, so makikita mo dyan na sa kada piso na kita ay 0.2 ang tinubo ng kumpanya. Kasi nga, naibawas na yung lahat ng gastos. Or 20% ng revenue ay tubo. Okay, so mas mataas na percentage, mas better kasi mas na-manage ng company yung mga expenses ng business. Next naman natin ay yung tinatawag na market share. So pag sinabi natin market share, it refers to the portion or percentage of total sales or revenue in a specific market that is controlled by a company or product. So it is a measure of a company relative strength within its industry or market segment. So, ipinapakita ng market share kung ilang percentage ng industry ang controlled o hawak ng company mo. Halimbawa, sa mga fast food industry, sa kabuuan na 100%, ilan yung hawak ng Jollibee, McDo, KFC, etc. So, ipapakita ng percentage na ito kung sino yung pinaka-tinatangkilik in terms of sales or revenue or number of customers. So, pinapakita nito kung sino yung may pinakamaraming benta. Okay? O pinakamaraming customers. So, yung formula natin para ma-compute yung market share. So, company sales divided by the total market sales times 100%. Okay? So, yung company sales, yun yung sales ng company mo. Okay? So, makikita mo lang din yan sa financial statement mo, sa Statement of Comprehensive Income. Pero, yung total market shares naman or sales, ay total sales lang lahat ng kumpanya na nasa iisang market or industry. Okay? Tulad ng mention natin kanina, fast food industry, for example. So, yung kabuuan ng kita nilang lahat. So, yung market share, pwede rin natin siyang makompute sa pamamagitan ng sales or revenue tulad ng ginawa natin kanina. Pero pwede rin nating maging reference yung bilang ng items na naibenta o kaya man yung bilang ng mga customer. So, kapag mas malaki yung market share, so nagpapakita to na ikaw yung pinaka tinatangkilik na mga customers for that particular business industry. So, ito yung example natin para makompute yung market share. So, market share, ulit yung formula natin, company sales divided by total market sales times 100. So, para sa market share A, para sa company A, so 2 million, so divided by yung total nung tatlo, ng sales ng tatlo, which is 4,500,000. Okay? Times 100, so 44.44%. Para naman sa company B, so yung company B, yung sales niya ay 1.5 million. Okay? So, i-divide mo din yun sa 4,500,000, yung total nung tatlo, times 100. So, yung lalabas ay 33.33%. Okay? Para naman sa company C, 1 million yung kanilang sales. So, 1 million divided by yung total sales ulit, 4,500,000 times 100, so 22.22%. So, ipinapakita nito na yung company A, yung number one company. Dahil siya yung may pinaka maraming sales sa tatlong kumpanya na nasa iisang industry. So, debt to equity ratio is a financial metric that indicates the proportion of a company's financing that comes from debt compared to equity. So, it measures the extent to which a company is using debt to finance its operations and expansion compared to the funds provided by the shareholders. So, ito ay nagpapakita ng dami ng utang na ginagamit ng isang kumpanya para pondohan yung kanilang operasyon at paglago. Okay? So, kumpara sa pondo na ibinibigay ng mga shareholder. So, yung formula natin para ma-calculate or ma-compute yung debt to equity ay total debt or total liabilities divided by shareholder equity. Okay? So, yung total debt or yung total liabilities, makikita mo yon sa statement of financial position o sa balance sheet. And then, yung shareholders equity or yung capital or yung partner's equity, makikita mo naman yun sa statement of changes in equity o kaya man sa statement of financial position sa balance sheet. So, yung sa debt to equity ratio,
mas okay dito kapag mas mababa yung debt to equity ratio. Okay? Kasi kapag mas mataas, pinapakita nito na yung isang kumpanya ay mas nagre-rely o mas gumagamit ng mas maraming utang kaysa sa equity para pondohan yung kanilang operasyon. Kasi kapag mas marami tayong utang, mas marami tayong interest na kailangan bayaran. Okay? Pero syempre, kapag mas mababa yung debt to equity ratio, yun, tama yun, mas umaasa tayo sa equity financing o yung pondo ay galing mismo sa mga shareholders or may-ari ng business. Okay? So, nagpapakita ito ng medyo lesser yung risk kasi konti lang yung interest na babayaran natin. Pero, nagpapakita rin ito ng medyo mabagbang potential ng paglago kasi nagre-rely lang tayo doon sa pondo na ibibigay or galing mismo sa owner ng business. So, yung example natin, so company XYZ has a total debt of $2 million, tapos yung shareholders equity naman ay $5 million. So, yung sagot doon ay 0.4. So, ibig sabihin ng 0.4, sa kada piso na kapital ng owner ay may 0.4 cents lang na utang. Okay? So, mas mababa ay mas maganda to para sa business. Okay? Kasi kapag 0.4, ibig sabihin medyo mas nagre-rely pa tayo sa equity financing compared to mangungutang tayo sa iba. So next naman natin ay yung tinatawag na earnings per share. So karaniwan to kapag yung form ng business organization ay corporation. So it is a financial metric that represents the portion of a company's profit allocated to each outstanding share of its common stock. So it is an important indicator of a company's profitability and is widely used by investors to evaluate a company's performance and to compare it with other companies in the same industry. Okay, so kapag sinabi nating earnings per share, so 'di ba merong mga shareholders yung company. Okay, so naging shareholders sila ng isang corporation kasi bumili sila ng share of stocks nito. Okay, at yung common dito ay yung common stock na binibili nila. Okay, so magandang indicator to ng performance ng isang kumpanya kasi kapag mas mataas yung earnings per share o yung kinikita ng bawat share na binili mo, mas okay yon para sa'yo. Okay, kasi nga, ulit, pinapakita nito kung magkano yung kinikita sa bawat share na mayroon ang isang shareholder. So next naman natin yung formula kung paano mako-compute yung earnings per share. So net income, yan, net income yung tubo ulit or yung profit na makikita sa statement of comprehensive income and then divided by the weighted average number of common shares outstanding. So kung ilan yung shares na nabili for a certain period. For example, for the year. Okay, so divide mo lang yung net income doon. So, karaniwang kinukuha yung earnings per share for a particular period. Halimbawa, kada quarter o kaya man kada taon. Tapos, ine-express to in terms of currency. So, dahil nasa Philippines tayo, so peso siya. So, dollars naman kapag ka US-based company. So, yung mataas na earnings per share, yun nga ulit, nagpapakita siya ng magandang financial performance dahil ipinapakita din ito yung value ng stock. So, syempre, mas may encourage yung ibang investors na bumili ng shares of stocks ng company mo o mag-invest sa company mo kasi nakikita nila na posibleng mataas yung kikitain ng bawat share kapag bumili sila nito sa'yo. Okay? So, sa example natin, ayan, yung company ABC, ayan, yung net income niya ay $10 million. Pagkatapos, yung average number of common shares outstanding, 5 million naman. So, di-divide mo lang yung net income na 10 million divided by 5 million. So, yung lalabas, 2. So, dito, $2 per share. So, ibig sabihin, sa bawat outstanding na common share, kumikita to ng $2. So, next naman natin ay yung tinatawag na sales growth. So, sales growth refers to the increase in a company's revenue over a specific period of time, typically measured from one period to another, such as from one quarter to the next or from 1 year to the next. So, it indicates the rate at which a company's sales are increasing or decreasing over time.
So, sa sales growth, pinapakita nito yung pagtaas o yung pagbaba ng sales or nakita sa bawat period. So, yung bawat period na yun, possible na buwan, quarter, o kaya man ay taon. So, yung formula natin sa pag-compute ng sales growth ay, ayan, current period sales minus previous period sales divided by previous period sales times 100%. Okay? So, yung sinasabi dyan na current period sales, yun yung kita mo sa kasalukuyang panahon. Okay? Yung present, yung mas latest. So, yung previous naman ay yung kita mo nung nakaraang panahon or period. Nakaraang buwan, nakaraang quarter, or nakaraang taon. So, susundin mo lang yung formula na to para makompute mo yung sales growth. So, kapag positive yung percentage ng sales growth na na-compute mo, so ibig sabihin nun, nadagdagan o nadadagdagan yung kita. Pero kapag negative naman, nababawasan yung kita or nabawasan yung kita mo compared last year, last month, or last quarter. Okay? So, sales growth is a key indicator of a company's performance. So, pinapakita nito yung performance ng kumpanya. Siyempre, mas mataas na sales growth, mas okay yun for the company. So, yung example natin, ayan, Company XYZ had sales of $1 million in the first quarter. Tapos, yung second quarter naman, $1,200,000. So, gamit-gamit yung formula natin, yan, yung second quarter sales or yung present sales, $1,200,000 minus $1 million. So, ang sagot doon ay 200,000 divided by yung previous. So, $1 million. So, 200 divided by 1 million times 100. So, yung lalabas dyan ay 20%. So, ibig sabihin nito, yung kita ng business ay nadagdagan ng 20% kumpara nung nakaraang quarter. So, mas okay yun kasi nagkaroon ng 20% na increase. So, yung last topic naman natin para dito ay yung asset growth. So, it refers to the increase in the value of a company's assets over a specific period of time. So, it measures the rate at which a company's total assets are expanding or contracting over time. So, ito ay nagpapakita naman ng pagtaas o paglaki o pagkabawas ng kabuang halaga ng ari-arian or asset ng isang kumpanya habang dumadaan ang panahon. So next naman, yung formula natin para sa asset growth. So sa asset growth, parang yung sa sales growth din to, no? So current period assets minus yung previous divided by yung previous period assets. Tapos, i-multiply mo sa 100. So, yung current period assets, yun yung kasalukuyan or yung present or yung pinaka-latest. And then, yung previous naman, yun naman yung halaga ng assets nung nakaraang period. So, dito, pag positive yung asset growth, ibig sabihin, nag-increase or nadadagdagan yung asset. So, kapag negative naman, syempre, nabawasan yung mga assets natin. So, pinapakita din kasi ng asset growth kung maaaring mag-expand ang business. Okay, so ipinapakita rin ito kung stable yung company. So, example natin, ayan, yung company XYZ. So, meron siyang total asset na $10 million nung first quarter. Tapos, nung second quarter, naging $12 million. So, gamit-gamit yung formula. Ayan, pwede ka namang merong kopya nun. Ayan, $12 million minus 10 million. So, syempre, yung sagot natin doon ay $2 million. So, divided by 10 million. So, 2 million divided by 10 million times 100 is equal to 20%. So, ibig sabihin nito, nagkaroon ng dagdag na asset yung business ng 20% kumpara noong nakaraang quarter. Okay?